guys! Welcome to my summer vlog day 1. Finally! After months of planning and a little booking drama para sa buong angkan, yes, ako yung naging unofficial travel agent. We're finally heading to summer para sa kumpleanyo ni Lolo aka 9th death anniversary. I am super excited kasi halos buong pamilya uuwi. So parang mini reunion na rin, di ba? Tsaka kasama yung mga pamangkin kong napaka-kulit, dagdag ingay sa bahay. The last time we were all together was nung 2012 pa. Kasal pa ni na mama at papa yun. Kaya I know this trip has a deeper meaning for all of us. Excited na ako makigulo. Wala na kaming kain-kain sa bahay. Pagka-out ko sa work, diretso na agad kami nag-book ng Grab pa airport. Takot malit at maiwan ng aeroplano eh. Kasi girl, I don't think I can survive a 2-day bus ride from Manila to Samarno. Charot, sobrang arte yan. Actually, I'd enjoy the long ride. Bet ko talaga yung mahabang biyahe, lalo na nung bata pa ako. Tapos trip ko pa nun yung hindi aircon na bus, para damang-dama mo yung sariwang hangin. As in, wala naman akong pakialam sa itsura ko nun kahit magsabog-sabog na yung buhok ko. Pero yung mga kasama ko kasi, yung kapatid ko, laging bad trip, yung mama ko super sensitive yung tiyan, and yung isa, ay naku, ang haba ng legs, hindi kasya sa legroom ng bus kahit anong pwesto. So yeah, airplane na lang talaga for everyone's peace of mind. And also, sayang din talaga yung oras sa biyahe. E di sana nasa probinsya ka na agad, diba? Kaya best tip talaga, mag-advance booking. Mas makakamura ka pa kaysa mag-bus na halos 2,000 na rin one way. Tapos, pagod ka pa. No thanks. Yung pinsan ko nga nakakakuha sila ng 1,600 round trip ticket. Kaso kasi naiwan sila ng eroplano. Dito pala, I was telling Pao how worth it yung seat change namin even though we had to pay 300 plus each. Kasi hiwa-hiwalay kami ng upuan. Same thing happened last year. Parang malas talaga ako sa seat assignments. A little backstory lang din. Ngayon lang kami nakauwi ng sunod-sunod na taon. 2023, umuwi kami nung nilibing si Papa. 2024, para sa first death anniversary niya. Ngayon naman, yung kay Lolo. Dati kasi, every 3 to 5 years lang talaga ang uwi namin. Kasi hello, magastos umuwi ng summer at hindi pwedeng sarili mo lang ang dala mo. Lalo na ngayon, kasama na ako sa nag-aambat. Mahapdi siya sa bulsa. Pero sulit naman, iba pa rin talaga yung saya tuwing umuuwi. Si Paulo nga biglang may life realization, gusto na raw tumira sa probinsya for good. Kapansin, nakala mo talaga kaya yung buhay probinsya. Pero in fairness, super thankful, my love. Kasi kahit ang dami kong iniintindi dito, hindi niya ako nakikalimutang visitin. Joke. I always make sure na may iintindi rin sa akin. Halos magkasunod lang din pala kami ng arrival ng mga pinsan ko. Iba lang kasi airline namin. So ayun na nga, para tipid-tipid at sure na may masasakyan from Tacloban to Mabuhay, kinontrata na lang namin si Sir Bong. Sinalubong na rin namin yung iba pa naming tita na nag-aantay si Robinson. After almost 2 hours on the road kasi ginagawa yung San Juanico Bridge, finally, nakarating na din kami sa bahay. Ay, iba talaga yung feeling pag andito ka na. Yung pagod ka pero biglang may energy ulit, lalo na pag sinalubong ka ng crab overload. As in, ang sarap talaga kumain ng crab dito sa probinsya. Kasi kahit hassle magbalat, worth it naman. Kasi parang unlimited, di ka talaga mabibitin. Ayaw niya nga daw ma-high blood. Kain lang ng kain. Well, except si mama ko na nakauwi na lang kami ng Manila. Di kumain kahit isang beses ng crab. Takot na takot ma-high blood. Right after kumain, nag-volunteer na kami ni Pao magugas para at least next time, pwede na kami mag-lilo. For sure, mas madaming hugasin pag dumating na lahat ng kamag-anak. Of course, di kompleto ang gabi kung walang throwback sa mga nung panahon nga namin eh. And that's it for day 1. Good night!